Ayan, hello po, amazing morning, no? Ayan, thank you so much, Mentor Lee, and syempre, no, thank you so much sa Team Eagles, no, for inviting me here. Ayan, so ito yung journey natin. Nakita niyo po yung itsura. Kala hindi po yung tatlong tao, ah. Isang tao lang po yan. Ako po yan lahat. So, kumbaga, makikita niyo po dito talaga na sa I Am Worldwide talaga merong life transformation. Pati physical meron din, di ba? Kasi kung makikita niyo po, nandiyan po ako nagsimula, yung from the left, talagang makikita nyo po, di ba? Ang itim, daming tigyawat, sobrang payat, hanggang nagkaroon naman po ng pagbabago, di ba? And so by the way, nandito po ako ngayon sa aming Payamansyon, grabe, di ba? So isa yan din sa kumbaga result ng business po natin. No? We're doing the business, pero ayan, kasama po natin yung mga top mentors din dito sa Payamansyon po ang tawag namin. Ayan. So, ayan, going back, ito po yung naging story ko. So, let me share with you. Before that, syempre, before lahat ito mangyari po mga mentors, ito po yung pinaka-itsura ko. Cute naman po, di ba, nung bata tayo. Nung bata lang, di ba? Kasi yan po yung itsura natin. Um, Pinanganak po ako sa Caloocan City. Meron din po ba ditong taga Caloocan City? O yan, baka maybe na pupunta na po kayo diyan. Taga diyan po ako sa North Caloocan. So, kagaya din po ng marami, hindi po ko galing sa ano, kumbaga mayamang pamilya. Sakto lang po. Typical po na family, di ba? Ako po ay sobrang mahiyain din. Kasi syempre nga, kung babalikan natin din yon, syempre sa pagkabata, yung malaking factor kasi nun, yung hindi rin kami talaga mayaman. So, kumbaga, mahiyain ako, wala akong confidence, nasa bahay lang. So, dahil din sa mga limited resources, parang alam mo yon, nare-realize mo or yung reality na nangyayari sa buhay natin and how you treat people, di ba? Ayan, so ganyan po yung nangyari, naging mahiyain po tayo. So, pero ako po ay talagang love ko po ang art. No? So mahilig po ako dati mag-drawing, gumawa ng mga design, etc. etc. So yan po tayo. Yan. So, and then syempre yun nga, like I said po, nung sinabi po sa akin ng parents ko, di ba, yan, naaral ka na mabuti, yun yung programming sa atin. Ginawa po natin yun. Nag-aral po tayo and nakapagtapos po tayo sa University of Caloocan City. So, ayan, nakalagay po dyan, ginapang ko yung pag-aaral. Kasi syempre po, yun nga, yung family ko po ay talagang, hindi naman po kami well off, pero talagang ginapang lang din. So, yung parents ko nakapagbigay naman sa akin ng baon, pero yung sa mga extra needed ko na pangangailangan, sometimes hindi na talaga nabibigay. So, alam niyo po, ako po ay graduate na Bachelor of Science in Entertainment, Multimedia Computing. Alam niyo po ba 'yan? Parang hindi nag-exist, 'di ba? Pero technically po ang course ko is major in game development, 'di ba? So, kung mahilig kayo mag-games or ano, 'yan po talaga yung pinaka um, talagang sana tatahakin. Pero yun nga, kumbaga expectation versus reality, di ba? Ang course ko po, it requires kailangan ng mga magagandang laptop, yung high-end, pang development, gaming. Pero kumbaga unfortunately, wala po akong ganon. And kumbaga sipag ang tiyaga lang. Alam mo, nakagraduate nga ako, yung computer ko o yung laptop ko, sira-sira. Pero hindi ko siya tinignan as negative. Pero kumbaga tuloy-tuloy lang din tayo. So, yan siya. And ayan, no, after po ng makapagtapos po tayo, naghahanap po agad ako ng trabaho. Again, kasi yun yung programming natin, di ba? So, nag-work po ako as corporate graphic designer. So, nagkaroon lang po ako mga mentors ng 1 year job experience. Bakit? Bakit mentor, no? Ayan, ikwento ko sa inyo mamaya. Pero ito, nung nagtrabaho po ako, yan, kumbaga baka na-experience nyo din po ito, di ba? Yung papasok tayo ng maaga, minsan sobrang aga, kasi syempre magko-commute pa tayo, di ba? Lalo na po dito sa Metro Manila, sobrang traffic, 'di ba? So you need to allot time na mag-commute ng mga 2 to 3 hours, 'di ba? Tapos babiyahe ka yan, 'di ba? Gigising ka na maaga, magpe-prepare ka. Papasok ka sa trabaho mo ngayon. O pag na-late ka pa po, 'di ba? Minsan may mga kaltas pa nangyayari. So na-experience ko po yung kumbaga yung nagmamadali ka, tatakbo ka, init lamig, 'di ba? So na-experience ko po lahat yung pagod din na yung alam mo yung yung ganun na yung senaryo mo pero hindi mo na iisip na bakit ganito yung buhay, 'di ba? Parang normal na lang yung ganun. So hindi pala siya normal pala dapat, 'di ba?
Pero yun, doon po natin na-experience yung syempre mas stress tayo, hindi lang sa trabaho, yung sa environment natin, sobrang daming virus, sa commute, 'di ba? Pati yung ka-workmate mo virus na. Hindi, joke lang. Diba? Minsan kasi 'di ba, kumbaga sa totoo lang may mga toxic din na katrabaho. Di ba? So yan, kumbaga yung stress talaga mag-accumulate siya. And yan, same thing, 'di ba? Na-experience ko din po yung laging kulang po na yung yung kumikita ka naman pero nangungutang ka pa rin sa magulang mo. Ganun po, na-experience ko po siya. So, sabi ko, kumbaga, yung nasa moment na yun ako, parang wala lang. Alam mo yung go with the flow ka lang. Kasi hindi ko pa alam ang I'm Worldwide before. So, yan. And until, ayun, dahil po dun sa ganong routine, nagkaroon po ako ng health problem. Yeah. So, talagang very important talaga na alagaan natin yung health natin, di ba? So, ako po, yan, nagkaroon ako ng sakit. Ang diagnosis ko po is multi-drug resistant tuberculosis. So, ang tawag doon is MTDR. So hindi siya yung normal lang po mga mentor. So medyo talagang severe na siya kasi dinala na po ako sa ospital ng twice sa ambulance, di ba? So talagang nag 50-50 na po yung buhay ko. And yung tipong natutulog ka lang, hindi ka na makahinga. Baka may kumakain po mga mentors pasintabi because yung sa blood clot ko. Yan. Nagkaroon kasi ako ng blood clot sa lungs. So sa sobrang severe ng bacteria na namo sa lungs ko, kumbaga kinain niya na yung part ng lungs ko. So that's why nagbi-bleed up ako. So ang nangyari noon, yung kahit natutulog ka, nagko-caught up ka ng blood na kumbaga hindi mo ma-imagine. Sa isang araw parang half ng glass or minsan mas marami pa yung nilalabas ko. Pero yung maano na siya, yung malabnaw na pagano na. So, yun, experience ko yung gano'n na sobrang severe yung sakit na nararamdaman. Tapos, nangyayari, walang pampagamot yung pamilya. Yung parang yun, hinahayaan ka na. Pero hindi naman sa inaway na hinahayaan. Ginagawa naman nila yung best nila para, alam mo yun, pagamutin tayo. Pero yun nga, 'di ba? End up kasi 'di ba yung mga pagamutan dito sa Pilipinas, yung sa barangay, minsan kasi hindi naman talaga siya okay, 'di ba? Nagagamot ka pero kasama mo pa rin yung mga may sakit, 'di ba? Or kumbaga minsan nakakapag-skip ka ng gamot. Yun yung mga factors eh. Until ayun po, after 6 months, naging 12 months, hanggang naging 2 years po yung sa akin. So sobrang lala na po niyan talaga na nag 50-50 po ako, di ba? Sobrang hirap and yung mga na-experience ko pa niyan, yung magpapagamot ka, tapos maglalakad ka lang kasi walang pamasahe. So, walking down dun sa kalsada, umuubo ako ng sobrang daming dugo. Kasama ko yung father ko. So, yun yung parang pinaka sa akin eh. Yung pinaka, kumbaga naalala ko na sobrang sakit na experience ko na tinignan ko yung masama yung papa ko. Bakit naglalakad tayo? Sabi niya kasi malapit lang naman daw. Pero hindi na umabot kasi sobrang dami ko nang nilalabas na dugo. So, kumaga, grabe, no? Yung malaking factor dun talaga, yung kakulangan ng pera. So, dun ko na-experience talaga mga mentors or na-realize na very important talaga na meron tayong emergency funds and talagang income na para ma-support yung family natin. Pero hindi ko naman sinisisi yung, syempre, yung family natin kasi nandun naman na tayo, wala na tayong magagawa. Kumbaga, pero pakisabi nga, praise God. Yun. So, all that things na nangyari sa akin, di ba? Yung kala ko, yun na talaga yung time ko din. Kumbaga, buti merong plano si Lord sa atin. So, kahit naman na ganun, alam nyo mga mentors na kapag pagamot ako sa hospital sa amin, libre. Ang malupit, binabayaran pa ako para uminom lang ng gamot. So, amazing lang, di ba? Kasi may mga ganun pa pala. And doon may mga nakasama din ako mga tao. And doon ko na-realize na hindi lang pala ako nag-iisa at the same time. May mas malala pa pala sa akin. So sa akin, sa lungs, meron din pala mga mentors na nagkakaroon ng mga bakterya sa tenga, sa utak, sa iba't ibang parte ng katawan nila, doon na pupunta yung bakterya. So sabi ko, grabe, di ba? Sabi ko, I am blessed pa rin pala. Kumbaga nagkaroon ako ng kumbaga realization and kumbaga yun nga na-enlighten ako na
talagang blessed pa pala tayo. Ayan. So, and syempre, habang under medication ako, syempre, kailangan pa rin natin kumita. Ayan. So, nag-ano naman po ako mga mentors, freelancing. So, familiar po kayo dyan. Yung nagtatrabaho po tayo, kumukuha tayo ng mga client, it's either sa ibang bansa or dito sa Pilipinas. So, laging ang experience ko din yan, 1 year. Puro 1 year lang po tayo, di ba? Pero yun, same thing din po, di ba? Na-experience ko siya, okay naman, di ba? Kumikita tayo kahit nasa bahay, and sakto pandemic to. Yun nga lang, mga mentors, na-experience ko din na yung minsan wala akong client, wala rin akong background, paano siya gawin, paano palakihin yung income ko. And end up, yun talaga, kulang din yung kita natin. And yung setup ko nga, yan yung laptop ko nung college pa, hindi naman na magbago. So yan yung mga naging experience ko mga mentor. So until doon ko kumbaga I was praying for hope nung nagbe-medication pa ako, nag-pandemic. So sabi ko ano bang magandang gawin? Doon ko nakita si I'm Worldwide. And ito po pandemic time pa po ito. So naka-face mask pa po lahat ng tao. So like everybody else po, ginawa ko lang din po yung business kung ano yung sinabi ng mentor ko. And it turns out po mga mentors, yung angel mentor ko po, kung kilala niyo po si Mentor Nikki Dilio. Ayan. So siya po yung nag-invite po sa akin dito sa gantong business. Nung una po, talagang ini-invite niya na po ako nung nagbe-medication pa lang po ako. Pero nireject ko siya kasi sabi ko magfo-focus muna ako sa paggagamot or dun sa medication. Pero hindi siya subuko, di ba? Talagang naging persistent din si Mentor Nikki, and nakita ko din kasi yung results sa kanya ng pandemic, kumikita po siya ng 5 to 6 digit income, di ba? Per week and per month. So sabi ko, grabe, di ba? Nagagawa niya yung business, may results. So doon ako din na nagkakaroon ng interest, di ba? So yan, so ginawa ko lang din yung opportunity in yung business. Kasi nakita ko may result din sa kanya. So, sinundan ko lang kung anong ginagawa niya. Nag-yes mentor lang din ako. Kahit na mahihain ako, nagbebenta ako ng Garcinia. Yan po dito sa may pinaka-right, di ba? Naka-face mask pa tayo niyan. Tapos, we are able to generate dyan mga 25,000 per week na income sa sa selling lang nung pandemic. Tapos, Garcinia pa, di ba? Pero may mga kasama na rin pong barley yon. So, dyan po tayo nagsimula na pagbebenta-benta. So nag-transition tayo. And pero again, ito po yung family ko, yun yung kumbaga deepest why ko din bakit ko ginagawa yung business. So yan siya. So yun, nung sinimulan ko po tong business, alam niyo po mga mentors, ito po yung pinaka-gallery ko. Sa cellphone po yung gallery po ng cellphone ko, puro screenshot po ng pakikipag-usap sa mga tao. Yan. So, yan, minsan sa mentor ko, sa mga downline, tapos sa mga client, tapos family, yan. So yan lang talaga yung naging gallery ko. So doon natin makikita mentors yung paano ako nag-transition, 'di ba? From mahiyain na practice tayo. So talagang dito po mga mentors, there's no reason na kumbaga kahit na mahiyain ka pa, wala kang experience, gawin mo lang ng gawin. And eventually, kumbaga makikita mo na lang yung sarili mo na nag-i-improve ka or nagle-level up ka. Kasi ako po ganun lang din yung pinagdaanan ko eh. So I was talking to may mga leaders ako, kahit di pa naman ako leader talaga noon. So natutunan ko. And syempre, pag magtuturo ka kasi, kailangan mo rin na mag-aral kasi wala kang may tuturo pag wala kang natutunan eh, di ba? So, kumbaga, through that I was forced to learn things din ng mabilisan. Kasi may mga tinuturuan na rin ako eh. So, yun po yung naging proseso namin. Eh, meron kami na tawag doon na SBS. Yun yung pinaka, I think, mas mabilis na way para mag-duplicate eh. Yung simple basic skills pero hindi siya training. One-on-one siya session siya sa mga member. So eventually doon talaga nag-grow yung team namin. And doon kumbaga nagtuloy-tuloy na yung momentum until na hit po natin yung Sapphire Elite Executive. So, yun, no? Siyempre, praise the Lord, no? Kasi etong, kumbaga, position na to is, siyempre, ilan pa lang din naman yung, kumbaga, nakahit nito sa company. Pero, kumbaga, yun nga, kahit na wala akong background experience or mahihain po ako, nagawa naman po natin. And siyempre, by teamwork din siya. Ayan, so doon po nabuo yung team natin. So one of our leaders diyan. So baka kilala niyo na rin po yung mga power leaders natin diyan, no? Sila Mentor Erwin, Mentor Elizabeth Pasete, Mentor Vern.
Mentor Mika Lise, and ayan, Mentor Cheryl. Marami po yung mga naging core leaders natin dito sa team. And ayan, through that po, yan, nakakapasok po tayo sa top MVP, no? Kasama din po natin yung mentors natin. And of course, yan, through that, no, yung Law of Association, kasama din po natin yung mga best of the best din sa, kumbaga, business natin. Na doon ko rin natutunan yung mga mindset, paano gawin yung business, di ba? Ayan, sa mga mentors natin sa core po ng Spartan, Mentor Salmar, yeah, Mentor Jello, Mentor Nikki, Mentor Carmela, and si Mentor Aljun, and yan. So, syempre, of course, sa founder po ng Team Spartans, no, Mentor Christine Dane Perez. Yan, so, ayan, na-experience po natin after nung mag-online po, nag-offline din po ako. So lahat po 'yan kumbaga meron pa nga po mga time nag-speaker po ako sa mga probinsya. So hindi ko lang siya na-add dito sa slides natin. So 'yan po yung mga naging experience ko na nakakatuwa din na experience ko siya kasi dagdag din po 'yun sa skills natin. Yan. So even po sa Top Yep, syempre nung Yep po tayo. Ayan, kasama po tayo. And syempre sa Emerald Drive. And yan, oh. So ang maganda dito mga mentors, wala po siya sa nauna sa nahuli. So even po mga leaders natin, na-hit na rin po nila yung Sapphire Elite Executive. 'Di ba? So sa business natin. And sila po mismo kumikita na rin. So yun po yung maganda dito na ako po kahit wala pong connection, wala po akong background, mahiyain, meron din po akong mga tao na nakilala lang online and nagtiwala sila and ginawa nila yung business. Yan. So, yun, so dito rin po na nakapag-produce din tayo ng income sa, kumbaga, product selling po. Yan, sa barley natin. I was able to generate 176,000 in just 1 month, di ba? 197. So, minsan bumababa, minsan tumataas. So, that's what, kumbaga, business naman. Pero ang maganda po, yun, again, kahit na wala akong background sa pagnenegosyo, nagawa naman po natin. Yun yung maganda kasi ang maganda po sa product natin, in demand siya, mataas po yung repeat purchase and usable talaga. Kasi ako po, yun din po yung mismong ginamit ko para makapag-recover sa sakit ko. So yan siya. And dito po mga mentors, nakakatawa din kasi yung dating hindi ko iniisip na kumuha ng passport, yung dating kumbaga hindi ko alam kung makakapag-travel ba abroad, nagawa dito po sa I'm Worldwide. So I was very or rather to say I am very grateful po na nandito ako sa I Am Worldwide kasi dito po kumbaga meron tayong opportunity makapag-travel for free and makasama natin yung mga malulupit na tao na may mga magagandang mindset and alam mo yon ito talaga yung pinaka the best experience ko no na makapag-travel din. And yan, yun yung mga sinabi ko po sa inyo ng mga offline meetings natin. And dito po mga mentors, dito ko rin nakuha yung very first own car natin na MGCS Alpha. Convertible po yan and kumbaga yan yung ginagamit natin ngayon sa business na kumbaga pang-mobilize natin, di ba? So sobrang amazed din po ako dyan kasi yun nga, dati hindi ako makapag-travel pero nag-iba. Dati hindi ko nga maisip na magkaroon ng kotse, di ba? Yung hindi mo wala kang ano kumbaga wala kang inspiration na kahit tumingin lang sa mga kotse, 'di ba? Yung nagtatrabaho ko, jeep lang ang hinahanap ko eh. Jeep, bus, tsaka train lang po ang alam ko. Pero dito sa I'm Worldwide, kumbaga possible pala na kumbaga mag-level up tayo and kumbaga na mag-level up yung mindset natin na possible pala para sa atin na magkaroon din tayo ng sariling kotse. So dito nagawa po natin sa negosyo. And syempre, because po yan kay God, no, na talagang nilagay niya tayo dito. And syempre, sabi nga, yan yung parang additional lang na sa atin ni Lord para mas magawa pa natin yung business. Ayan. So, ayun. Sorry na wala. Ayan siya. So, ayan. And ang maganda dito talaga, ang dami ng naging achievement sa business. So, nung lately lang po, nakapag-travel kami sa Hong Kong ulit and Macau for free, no? 5 days and 4 nights. And kasama ko po si Mentor Ikay and yung ibang kumbaga naka-hit din po dito sa Team Eagles, no. So sobrang saya po and sobrang enjoy. So hindi ko lang nalagay dito, no. So pero yun, no, iwan ko na lang po sa inyo 'tong mga mentor. Sabi po dito, don't be addicted to money. Work to learn,
don't work for money, work for knowledge. No, ito yung nilagay ko dito kasi nung nag-i-start ako, maganda siyang mindset. Because syempre pag nagsisimula tayo, 'di ba minsan talaga ang goal natin kumita eh. Pero pag ganun kasi mga mentors, mababurnout ka eh. Pag anyari, hindi ka kumita ng 1 week, hindi ka kumita ng 1 month, ng 2 months, ng 3 months, mababurnout ka kasi bakit wala akong income. Pero kung yung ang goal mo is magtrabaho ka para sa knowledge, para matuto ka, para magkaroon ka ng experience, to serve people, eventually yung income will follow na lang sa'yo. No? Kasi yun yung talagang pinaka-perspective na magandang tignan. Actually, okay din naman na kumbaga yung tignan mo yung pera, kaso nga lang yun nga, pag dumating yung expectation versus reality na when the time comes na kumbaga yung talagang hindi ka makapag-produce ng income kasi syempre business po siya eh. Kumbaga, mababurnout ka, di ba? Kasi nung nag-start po ako, hindi pa talaga ako kumita nung nag-start ako. Bakit? Baka sabihin niyo po, baka hindi naman talaga kikita dyan. Kasi mga mentors, hindi ko pa alam yung gagawin. O baka may mga iba po dito, bago pa, hindi mo pa alam yung gagawin. Tapos nag-expect na kumita. So maling mindset po yun. Kasi hindi mo pa nga alam yung business na gawin. Tapos nag-expect ka ng pera na kikita ka. So you need to invest sa training muna, mga knowledge base, paano makipag-usap sa tao, paano yung sales, negotiation, paano mag-convert ng tao. Lahat yan mga mentors, you need to learn first, no? And malalaman mo yan kung makikinig ka sa mentor mo. Diba? So, pasalamatan niyo po yung mga mentors niyo kung nandito po yung mga mentors niyo na nag-guide sa inyo kasi ang pagtuturo po mga mentors, kailangan po ng effort yan, di ba? Kailangan magpe-prepare pa ng slide yung mentor mo, di ba? She or he will give you time, no? Para malaman mo yung business. Lalo na kung paulit-ulit pa sa'yo tinuturo yung business, so talagang maging grateful ka kasi talagang blessed ka. Don't take it for granted na may nagtuturo sa'yo. Kasi meron po dito mga mentors na nag-start sila sa business, walang nagtuturo. Pero nagawa naman nila. So ano yung malaking factor dun mga mentors na they take it for granted na tinuturuan sila but they are not learning or talagang ina-absorb yung business, no? So minsan talaga kailangan natin na matuto sa sarili natin. So, yun. And yun yung naging stepping stone ko nung nag-start kasi S po ako. Tapos, kumbaga, yun nga, wala po akong background sa pagnenegosyo. So, nung pumasok ako, pandemic, talagang ang goal ko lang doon, kumbaga, matuto muna. And eventually, yun, nagbunga naman yun. Lahat ng training and effort ko, nagamit ko naman siya sa pakikipag-usap sa tao and sa sales. And ito mga mentors, ito yung parang valley of despair moment na realization ko lang din po na share sa inyo. So, kumaga, sa buhay natin, meron laging hope talaga. Ayan. So, kasi kumbaga nung nagkaroon po ako ng sakit, ang iniisip ko talaga problem lang siya, 'di ba? Ang iniisip ko talaga dati before ganun talagang buhay, pero meron talagang purpose lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. So, bakit ko na-experience yung magkaroon ng sakit? Maybe talagang ginawa, hindi naman sa ginawa ni Lord, pero inalaw niya yon para mapunta ako dito sa business, 'di ba? Kasi imagine kung hindi ako nagkaroon ng sakit, siguro tuloy-tuloy pa rin ako nagtatrabaho, jumping back to different companies or again, wala namang masama po doon. Pero on my point of view lang, talagang mas kumbaga, mas napunta ako sa mas better na position or sa mas better na place na nilagay ako ni Lord na kung saan mag-grow ako. Yun. So kasi na-experience ko naman magtrabaho pero yun nga again, paulit-ulit ang yung naging routine ko. Pero yun, nung nilagay niya ako dito sa Worldwide, nag-grow ako as a man, as a person, physically, mentally, and spiritually. So, yung part na transformation mentors, hindi yun mababayaran talaga. Di ba? So sabi nga po dito, to everything there is a season, a time for everything, a purpose under the sun, 'di ba? Or the heavens, 'di ba? So kumaga mga mentors, lahat talaga ng bagay may reason 'yan. So kung nandito ka, maybe or talagang meron pong reason 'yan. 'Di ba? So don't kumbaga
waste the opportunity. Don't take it for granted kung nandito ka, kung bago ka o kung matagal ka. Kumbaga, wag po kayong panghinaan. So may lesson lang talaga na tinuturo. Again nga, may purpose, di ba? Sa lahat ng nangyayari sa atin. So kung bago ka, so talagang hatawin mo na itong business natin kasi maganda po yung momentum na create mo ngayon. Bago ka, aralin mo yung business and gawin mo yung best mo, makinig ka sa mentors mo. And kung matagal ka naman wala namang problema doon eh. Hindi naman binibilang yung taon na kumbaga kung gaano ka katagal. Yung binibilang ko dito kung gaano mo nakatagal ginagawa talaga ng tunay yung business. Yun yung bilang eh. Doon nag-i-start, di ba? And yun po, kumbaga ano siya, may reason po yan. Struggles and challenges po, di ba? Comes along din naman. So, kailangan mo lang lagpasan talaga. And you need to think. Siyempre, binigyan tayo ng Lord ng capacity to think. So, you need to think solution. And siyempre, pray din po. Mag-pray tayo mga mentors to ask for wisdom, di ba? And siyempre, strength and courage, di ba? Kasi pag nag-pray tayo mga mentors, baka minsan mali eh. So, pray ka na kailangan mo ng pera. Tapos inisip mo, bibigyan ka ni Lord ng pera. Hindi po mangyayari yun, di ba? Pag nag-pray ka ng pera, He will give you opportunity, di ba? So, malay mo, ito na pala yung business na to, hindi mo pa talaga binibigay 100%. Oh. So, dito ka pala makakapag-produce ng pera na kailangan mo. Ayan. So, may bonus pa pala dito. So yun lang mga mentors na very short and sweet lang naman yung ating sharing. So hopefully na-inspire ko po kayo. Ano po, what's your turning point that made you decide to go full time in this business? Ako po yung turning point ko po na mag full-time dito, nakita ko talaga siya na ito yung pinaka-best opportunity na gawin ko. No? Kasi nung time nga po na nag-start ako, pandemic siya. So, tapos nasa bahay lang ako noon. Alam niyo po noon, nag-full-time nga ako, pandemic talaga, talagang bawal lockdown. Tapos pumunta po ako sa GGS. Ano po ako, pinara po ako ng guard, ayaw ko papasukin. Hindi ako na-inform na bawal pala sabihin na lilipat ka, gano'n. Tapos may mga dala pa akong gamit po noon, di ba? So, talagang ano lang po ako, nag full-time ako kasi sinabi din ng mentor ko. Kung full-time ka na, sabi ko, sige, go. Kasi po ako, go with the flow din naman po ako. Eh, syempre, inalaw din naman po ng mga parents ko. Syempre, malaki naman na ako. Talagang, kasi for me, yung age ko po talaga na, syempre, sa 20s, yun talaga yung best time to take risk din talaga. So, nung kami po, in-enjoy lang din naman po namin talaga yung pag-full time. Kasi wala naman po mawawala kung mag-full time ka eh. Tsaka doon po natin makikita talaga yung business talaga or my experience. So yun po yung naging turning point ko and one factor din doon talaga is nakita ko yung vision. Dito ko nakita sa Worldwide yung vision eh. Na talagang may magandang future. Yung kahit mahihain po ako, nag-visualize naman ako na nagsasalita sa maraming tao. Hindi ko po alam, may mga ganun akong vision ng bata. Pero yung pala dito pala sa Worldwide possible siya. Oh, kasi sa ibang business baka hindi naman siya pero dito sa iModWay possible naman siya, di ba? Yung makapag-speak ka, maka-inspire ka ng tao. So, dito pala talaga. Ayun po. Ay, sabi po dito, paano po kayo nagma-market ngayon? And anong tips po ninyo sa mga gusto din mag-rank up? Thank you. Ayun. Regarding naman po sa marketing, so ngayon po mayroon kaming ginagawa yung kung I think nakikita nyo naman po yung mga post po namin na yung Glue Up Challenge. So, yun po yung one of our marketing na tinatrabaho ngayon to, kumbaga, syempre yung sa team din namin, kumbaga yung mga team namin na hindi masyado active. So, we are inviting them to join our program. Kumbaga, siya personal training, coaching, tsaka syempre sa business din, para maano ulit sila, mag-gather din namin ulit. Tapos siya, physical challenge din siya. Kailangan magkaroon ng transformation kasi ang maganda din doon, magkakaroon ng testimony sa product, di ba? Tapos, iba't ibang products kasi pwede nilang gamitin eh. So, yun po yung na-come up namin na solution din. And kasi meron din siyang fee. So, gagamitin din yung fee na yun, syempre para dun sa, kumbaga, business program. And may mga prizes din kasi yung mga challenger. So, yun po. And
Also, hindi pa naman namin din iniiwan yung syempre yung as usual yung sa barley marketing. We're still marketing online. Gumagawa kami ng ayan yung Facebook ads tapos direct approach. So yun yung mga TikTok. Um, Yun po yung mga marketing namin ngayon na talagang ginagawa din. And in regards naman po sa rank up, ang mabibigay ko po na tips, lalo na din po sa mga bago or nag-hit ng rank up is dikit po kayo sa mga mentors nyo. Kasi pag nag-hit ng rank up, talagang aswan po yan eh. Kasi pag momentum din yan eh. So if you're hitting rank up, maybe yung mentor mo din or yung downline mo din. So kailangan talaga meron pong unity, nakikipag-usap ka sa downline mo, sa upline mo, so, constant communication siya. Tapos, you need to write down din po yung current RQB mo para na mo-monitor. So, you need to monitor yung RQB and at the same time, yung action. So, you need to monitor yung action kung inline ba siya dun sa pag-rank up. So, you need to have system na gagawin. Yung talagang routine mo, yung araw-araw, kailangan meron kang hinihit na quota. Kasi ano siya, numbers game din po siya mga mentors eh. To produce RQB, kailangan meron kang hinihit na kausap. Diba? Kasi nung nag-hit po kami ng rank up, ang target po kasi namin doon mostly mga OFW market. So talagang kahit madaling araw may tinutok kami noon. So wala nga kami pinipiling time noon eh. Basta ready na yung client o push na, talk na. Tapos ang ginawa po namin talaga down payment, ganyan. So talagang anything na possible na makuha namin yung commitment, ginagawa namin. Kasi ano yun, one way na eh. Tapos pag nakuha mo na yung commitment, yun eh follow up mo na, push, tapos bigay ng promo, reminder. Ma'am, baka kayo makapag fully paid na po kayo kasi sakto po, yan, nag-hit kami ng rank up para makadagdag din sa sales and yun, bigyan ko po kayo ng personal promo. Yung mga ganun yan eh. So, kailangan talaga you need to think outside of the box eh. Kasi pag gagawin mo lang yung usual na talk na possible naman meron. Pero kailangan mo magdagdag ng extra effort din po. Talaga kasi lalo na if you're hitting rank up. Diba po? Yan po for me yung aking sagot.